unang panahon, nagkaroon ng isang magandang prinsesa na nakatira sa mahiwagang kaharian ng Tondo. Gusto niya lang maglaro araw-araw kasama ng kanyang 3 pinakamatalik na kaibigan. Sa ilalim ng araw, wala na silang magugustuhang iba maliban sa simpleng buhay na nararanasan nila. Ngunit, nung sila ay lumaki, unting-unting nawala ang pakikipagkaibigan nila. Hindi na ito naging katulad ng dati. Isang araw, umalis ang prinsesa sa kanyang mahiwagang kaharian upang pumunta sa isang bagong kaharian na ibang-iba sa simpleng buhay na nagaganap sa Tondo. Sa bagong kaharian na ito, may mga matatangkad ng gusali at magagandang damit at hindi niya maintindihan ang kanilang paraan ng pagsasalita. Ngunit, natuto siyang umangkop sa buhay na ito. Lumipas ang ilang buwan at naging isang makisig na New Yorker ang prinsesa ng Tondo. Ano kaya ang mangyayari sa New Yorker sa pagbabalik niya sa kaharian ng Tondo? Totoo ba na nakakainit ng puso ang distansya? O ang distansya ba ang rason kung bakit nakakalimutan ng tao ang naging mahalaga sa kanila? Bisita. Puro na lang bisita. Para nagiging matratata ako dito Tony! Akala ko nasa probinsya ka. Aling Atang, ikaw ba yan? Malamang, sino akala mo? Si Chris Aquino? Hindi ko po kayo ng mukha na Aling Atang ha. Nagpagupit kasi ako. Pangit ba? Hindi oh, grabe naman daw. Sobrang ganda nga eh. Kamukhang kamukha niyo anak niyo, sige kay. Palikero ka talaga. Tara na, pumasok ka na nga dito. Siyo. Kamusta na ba yung nanay mo na yan? Si Nay, nakakawa nga ho. Oo, dito. Sige, salamat po. Yun nga oh, homesick na siya sa Tondo. Gusto na bumalik agad. Bakit? Ilang buwan na ba kayo nakakaalis sa Tondo? 3 buwan pa lang oh. 3 buwan pa lang. Naku! Masyado na yung matagal para sa isang taga-Tondo na malayo rito. Diyos ko, wala siguro magawa si Kumare. Alam mo, sabihin mo nga sa kanya, miss na miss ko na siya eh. Wala na akong kasama para maglaro sa Tom Eats. Yun nga, wala naman yung buhay in-enero. Kung saan kami padala, kailangan namin sumunod rin. Huwag ko kayo mag-alala kasi pag natapos na ituloy dun sa Bulacan, makakapit na ako na dun. Sabihin mo sa kanya, bumalik na siya. Naiintindihan ko na siya ngayon. Alam mo ba, lagi kong sinasabi sa nanay mo, hinding-hindi yan pwede maging isang probinsyana. Ang sinasabi ko nga sa kanya, once a Tondo girl, always a Tondo girl. Tingnan mo nga yung hikay ko. 1 taon lang sa Amerika, hay nako, hindi na daw siya nakakaranas ng homesickness. Aling Atang, kailan mo pa bumalik si Kikay mula sa Amerika? Bakit? Hindi niya ba sinabi sa'yo? Noong huling Lunes pa. Nasa dyaryo ko lang ho kasi na balitaan na bumalik na ho pala siya galing sa New York. Oo, noong Lunes pa. Tony, parang mainit. Lumipat nga muna tayo Sige, dito. sige. Sorry. O sige, dito ka naman po. Alam mo, nung umuwi kasi si Kikay, galit na galit siya sa akin. Bakit daw ganito ang mukha ko? Dumiretso kami sa parlor, pinagupitan niya ako, pinaahit niya kamay ko, nagpa-manicure, pedicure kami. Aba, sabi niya, Nay, tuwing pupunta ka ng palengke, you have to wear makeup. Pinagtatawanan na nga ako ng mga kumari ko doon. Akala nila nababaliw na ako. Sabi niya kasi, kailangan daw maging isang Amerikana ako dahil anak ko daw ay isang Amerikana. Aling Atang, maganda naman ho kayo pero nandito ba siya ngayon? Sino? Si Kikay ho ba? Nasa bahay ho ba siya? Oo, nasa bahay pero tulog pa yun ngayon. Natutulog pa? Sabi niya kasi, wala pa daw tao sa New York nagising bago ng alas 12 ng tanghali. Alas 10 mo lang ho. Oh. Ang dami ng ginagawa ng batang yun. Nung dumating yun, Diyos ko, handa rito, handa roon, bisita rito, bisita roon. Hindi ko nga alam kung paano hindi siya nahihilo. Aling Atang, pwede bang pakisabi na lang ho na tumawag ako tsaka binabati ko siya sa kanyang pagbalik. Tsaka ito na nung pala bulaklak ko pala kay Kikay. Bakit? Alis ka na ba? Teka lang, gigisingin ko lang siya, ha? Hindi, huwag na ko kayo mag-abala. Alis na ho ako, kailangan ko na. Sa 5 oras na lang. Alam mo,
Siguro naman matutuwa yun. Binisita siya ng kababata niya, binigyan mo pa siya ng bulaklak. O, gustong-gusto ko niya makita nun, sigurado ako. Tawagin ko lang siya, Tony, ha? Ah, Tony! Ano po yun? Huwag mo na pala akong tawaging aling at tama. Bakit naman po? Mas nakakagalang daw kapag tinawag mo ako Mrs. Mendoza. Sige po. Mrs. Mendoza, sorry. Ay, Tony! Ano po ulit yun? Huwag mo na palang tawagin Kikay si Kikay. Ano po yung tawag ko sa kanya? Tawagin mo sa kanya, Francesca. Francisca? Hindi, Francesca. Bakit po Francesca? Sabi niya kasi, doon daw sa New York at doon sa California at parang rin daw yung mga Italiano tawag sa kanya, Chichi. Gusto daw niya, Francesca. Sige po, Mrs. Mendoza. O siya, natawagin ko na si Francesca. Kinakalabit ka na nga, di ka pa rin namamansin. Tapos, may lakas ka pa na loob na ipatago sa akin na ikakasal tayo. Kasi nga, pagkatapos kita tanongin, doon ko lang nalaman na babalik na pala si Kika eh. Pagod na ako. Pagod na ako sa kakatago. Ayoko nang itago na ikakasal tayo. Dapat nga alam na ng lahat na ikakasal na tayo eh. Hindi ko naman pagkakataon. Kakusapin ko na si Kika eh, pagkatapos lang sasabihin natin sa lahat. Bilisan mo, naiingat na ako. Kahit sandali, ibang pagsubok pa ba ang pagdaraanan para lang mapatunayan na may seryosong pagtingin. Tanggalin mo muna ang hawak mong telescope sa iyong mata. Malapit na yan, kay na pagkahalo muna. Para kang saranggola, lapit-lapit